Matapos pumunta si Leping sa kanyang workshop, lumapit naman si Elizabeth sa grupo ng tatlo. At nang makita nila siyang papalapit, nagsimula silang kabahan. Ngunit tahimik lamang na tinititigan sila ni Elizabeth, at iniisip niya ang tungkulin ng bawat isa. Naisip niya na si Annie ang kumakatawan sa silangan, habang ang Sword Saint at ang kanyang Sword Saint Guild naman ay kumakatawan sa kanluran. At kung magtatagumpay si Leping sa Elf Tribe, makukuha na rin niya ang timog. Kaya naisip ni Elizabeth na pagkatapos nito, ang susunod na pupuntahan ni Leping ay ang King of Aristotle na nasa Hilaga. Kapag nakumpleto na ni Leping ang 4 na hari na namumuno sa bawat rehiyon, magagawa na niyang dominahin at pamunuan ang buong kontinente. Pagkatapos ay naaalala ni Elizabeth ang mga nagawa ni Leping, gaya ng paghahanap sa descendant ng Jimji, ang pag-advance ng kanyang Holy Sword, at maging ang pagtuturo ng mga bagong teknik sa Sword Saint para mapasali ito sa kanyang grupo. Naisip din niya ang mag-ama na may kaugnayan sa Elf Tribe at napagtanto na ang lahat ng ito ay hindi aksidente, kundi bahagi ng plano ni Leping. Sa kanyang palagay, lahat ng ito ay ayon sa plano ni Leping. Sinabi pa ni Elizabeth na bagamat itinatago ni Leping ang mga ito, nakikita niya ang mga plano ng huli, at ang pagpapanggap ni Leping bilang isang simpleng nilalang ay bahagi lamang ng paghahanda upang sakupin at pamunuan ang mundong ito. Pagkatapos maisip ang lahat ng ito, nagsimula na naman siyang menas, iniisip kung pati ba siya ay kasama rin sa mga plano ni Leping. Samantala, napansin ng tatlo na tahimik lang si Elizabeth at tila nagpapalabas pa ng nakakatakot na aura, kaya lalo silang kinabahan. Napapatanong si Alpha kung bakit sila tinititigan ng babaeng ito ng masama, habang ang Sword Saint naman ay inisip na hindi niya mahulaan kung ano ang tumatakbo sa isip ng Demon Queen. Si Annie naman ay napaisip kung iniisip ba ni Elizabeth na hindi siya karapat-dapat sa grupong ito. Dahil sa kanilang mga pangamba, tumingin sila sa munting aso, humihingi ng tulong upang makaalis sa sitwasyon. Nang napansin ng munting aso ang kanilang nagsusumamong mga tingin, sinabi niyang ipaubaya na lamang nila ito sa kanya. Habang tinatitigan siya ni Elizabeth, may kinuha siya mula sa kanyang likuran. Iniisip niya na siya ang bahala sa mabangis na babaeng ito, at gagamitin niya ang mga natutunan niya sa kanyang bagong research. Ang tatlo naman ay full support sa kanya. Iniisip na ang laban sa pagitan ng dalawang malalakas na nilalang ay isang bihirang pagkakataon upang matuto. Subalit sa kanilang pagkagulat, ang inilabas ng munting aso mula sa kanyang likuran ay isang laruan para sa aso, at pagkatapos ay sinimulan niyang laruin ito, at nagpapakyut kay Elizabeth. Iniisip niya na ayon sa kanyang research, walang matinong tao ang makakayang sakta ng isang natutuwang aso. Ngunit taliwas sa inaasahan niya, walang awang sinipa siya ni Elizabeth, na agad na nagpalipad sa kanya patungo sa isang pader kung saan siya bumaon. Matapos gawin ito, sinabi ni Elizabeth na lalo siyang nagagalit habang iniisip ang mga ginagawa ni Leping, at dinagdagan pa ito ng "stupid ong aso" na para bang inaasar siya. Tinanong niya ang tatlo kung pinagtatawanan din ba nila siya. Sa takot, nanigas ang tatlo at sabay-sabay na sinabi na hindi nila magagawa iyon. Pagkatapos nito, sinabi ni Elizabeth na dahil bahagi sila ng mga plano ni Leping, wala na siyang sasabihin tungkol dito. Ngunit binigyan niya sila ng isang paalala, kapag sumama sila kay Leping, dapat handa silang isakripisyo ang kanilang buhay anumang oras. Dahil kahit na mayroon silang karanasan, baka maubusan sila ng swerte sa susunod na pagkakataon. Kaya kailangan nilang humanap ng solusyon sa mga darating na panganib sa kanila, at huwag asahang laging darating ang tulong para iligtas sila. Matapos marinig ang mga salitang ito ng Demon Queen, sinabi ng tatlo na naiintindihan nila at isa sa isip ang lahat ng mga sinabi ni Elizabeth. Habang nasa gitna sila ng pag-uusap, dumating naman si Leping, dala ang kanyang bagong chainsaw. Habang pinaaandar niya ito sa harapan nila, tinanong niya si Elizabeth kung ano ang pinag-uusapan nila, dahil handa na siya at maaari na silang umalis. Sinabi ni Elizabeth na wala namang espesyal silang pinag-uusapan, ngunit tinanong din niya si Leping kung ano na naman ang ginawa niya. Matapos ilagay ni Leping ang chainsaw sa kanyang bag,
Ipinaliwanag niya na dahil babalik na si Alpha sa kanyang trabaho bilang Holy Sword, kailangan niyang gumawa ng bagong kagamitan para sa pagsibak ng kahoy. Noong una, naisip niyang gumawa ng palakol, ngunit nagdesisyon siyang gawing chainsaw na lang. Nagpasalamat pa si Leping kay Elizabeth dahil sa paglalagay ng space magic sa kanyang backpack, na nagpagan ng kanyang dalang gamit. Ngunit sa halip na matuwa si Elizabeth, tila nainis pa nga siya, iniisip na matapos siyang maging isang 7-star demon god, saka palang nagkaroon ng epekto ang kanyang magic sa mga kagamitan na nilikha ni Leping. Napamura siya sa isip, iniisip na parte pa rin ito ng mga plano ni Leping. Sa kabilang banda, napansin ni Alpha na ang bagong sandata ni Leping ay may weapon spirit, at ito ay ang babaeng kumontrol sa kanya noon, si Burial Demon. Nang mapagtanto naman ni Annie na isa rin itong weapon spirit, sinabi niya na ang pagkakagawa sa bagong kagamitan ni Leping ay masyadong komplikado kung ikukumpara kay Alpha. Sumagot naman si Alpha na kahit ganoon, hindi naman ibig sabihin na mas mahusay ito kaysa sa kanya. Dagdag pa niya, ang tanging weapon spirit na nakikita ni Leping ay siya, at hindi ang kanyang mga bagong nilikha. Sinabi pa niya na ito ang kanyang pinakamalaking bentahe laban sa kanila. Sa kabilang banda, si Leping ay may masayang ekspresyon sa kanyang mukha dahil iniisip niya na maraming magic plant sa loob ng elf tribe. Naisip niya na gamitin ang kanyang koneksyon kay Elizabeth para makakuha ng ilan sa mga ito at itanim sa kanyang taniman. Pagkatapos maisip ito, inaya na niya ang grupo na umalis. Ngunit pinaalala ni Elizabeth na sinabi niya noong una na dalawa lamang ang kanyang isasama sa paglalakbay na ito. Kaya tinanong niya si Leping kung sino ang mga iyon. Agad itong kinumpirma ni Leping, at lumingon siya sa tatlo. Sinasabing ang layunin ng kanilang paglalakbay ay upang hikayatin ang elf tribe na sumali sa alyansa. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, nagpresenta na agad ang Sword Saint, sinasabing ilang beses na siyang nakapunta roon at kilala niya ang kasalukuyang pinuno ng mga ito. Sumali naman si Annie, sinasabing gusto rin niyang sumama dahil kahit wala siyang gaanong karanasan sa elf tribe, magagamit naman niya ang kanyang bagong awakened na Red Demon Eyes para tulungan sila. Habang nagpapaliwanag sila, sumingit si Alpha, sinasabing kahit ano pa ang sabihin ng dalawa, isa na lang ang natitira dahil siya na ang kukuha ng isa pang pwesto. Tumawa pa siya at sinabing bilang exclusive weapon ng hero, dapat lagi siyang kasama ni Leping sa lahat ng oras. Ngunit pinigilan siya ni Leping sa pagtawa at ipinaliwanag na dahil ang layunin ng kanilang paglalakbay sa elf tribe ay bumuo ng alyansa, kailangan nilang magmukhang hindi naghahanap ng away. Kaya't hindi siya magdadala ng kahit anong sandata. Tuwang-tuwa naman ang dalawa sa narinig, habang sinabihan ni Elizabeth si Leping na tigilan na ang pag-uusap at umalis na sila. Agad namang sumang-ayon si Leping at sinabi kay Alpha na manatili muna at hintayin ang kanilang pagbabalik. Naiwang tulala si Alpha, tinatanong ang sarili kung bakit. Nararamdaman na naman niya ang matinding kalungkutan. Nagtanong pa siya kung isa ba siyang outsider dahil palagi siyang hindi isinasama sa grupo ni Leping. Inisip niya kung ang dahilan ba nito ay dahil masyado siyang mahina. Ngunit tinanggihan niya ang ideyang ito, sinasabing muli na siyang binuo ni Leping, kaya nadagdagan na ang kanyang lakas. Habang nasa gitna pa siya ng kanyang pagdaramdam, narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya. Nang tinanong niya kung sino ito, nakita niyang lumapit ang munting aso, si Wang Kai, at tinanong siya kung natutunan ba niya ang teknik para sa survival na kanyang ipinakita sa kanila. Agad na natuwa si Alpha nang makita ang kanyang senior, iniisip na kaya siya iniwan dito ni Leping ay upang bigyan siya ng pinakamagandang oportunidad, ang pagkakataon na matuto mula sa kanyang senior. Masaya niyang sinundan ang munting aso, na nagsabi na sumama siya sa kanyang pagpapatrol. Samantala, ang grupo ni Leping ay nakarating na sa labas ng elf tribe. Kitang-kita ang pagkahilo ni Annie dahil sa long-distance teleportation na ginawa ni Elizabeth, habang si Leping naman ay manghang-mangha sa kanyang mga nakikita. Kasunod nito ay napansin niya ang napakalaking puno sa gitna ng elf tribe at tinanong kung paano nila napalaki iyon ng ganoon kalaki. Ngunit napansin ni Elizabeth na ang puno bagamat napakalaki at masigla sa kanilang paningin ay tila wala ng bakas ng buhay.
Si Leping, na walang kamalay-malay sa nangyayari, ay hinikayat ang grupo na pumunta na roon upang tingnan ito. Ngunit bago sila umalis, sinabi ni Elizabeth na kailangan nilang magpalit ng kanilang mga suot. Pagkasabi nito bigla na lang nawala ang damit ng Sword Saint at ng Demon Queen, kaya't hiyang-hiya si Sword Saint, pilit na tinatakpan ang kanyang maseselang bahagi. Napangiti naman ang panda sa kanyang swerte. Si Leping naman ay agad na napalingon nang marinig ito, ngunit sa kanyang paglingon, ang nakita na lamang niya ay ang bagong kasuotan ng Sword Saint. Nang mapansin ni Elizabeth ang naguguluhang ekspresyon ni Leping, ipinaliwanag niya na gusto lang niyang magpalit ng damit na akma sa paglalakbay. Idinagdag pa niya na bawal silang magsuot ng mga damit na si Leping mismo ang gumawa, dahil mawawalan ng silbi ang paglalakbay kung gagawin nila iyon. Si Leping naman ay wala nang nagawa kundi tanggapin ito, sinasabing nanghihinayang siya dahil napakabilis ng pagpapalit ng damit ng dalawa gamit ang magic. Naisip pa niya na sana ay mas mabagal ng kaunti ang magic ni Elizabeth. Pagkatapos nito, inayan na ni Leping ang tatlo na umalis. Tinanong ni Elizabeth kung bakit siya tila nagmamadali. Sinabi ni Leping na wala namang dahilan, gusto lang niyang pag-aralan ang mga halaman na matatagpuan sa lugar. Habang naglalakad sila papasok, mapapansin ang isang mata sa mga bulaklak, na parang CCTV, pinagmamasdan pala sila ng Joker, mula sa kanyang hideout. Habang ginagawa niya ito ay nakilala niya ang isa sa kanila, ang Sword Saint. Naisip niya na tila malapit na talagang magsimula ang digmaan sa pagitan ng alyansa at ng Dark Guild. Ngunit hindi niya makilala ang tatlong iba pang kasama ng Sword Saint. Kaya tumingin siya sa mag-ama, iniisip kung kilala ba nila ang tatlong iyon. Gamit ang isang halaman na may mata, sinimulan niyang tingnan at i-project ang alaala ng mag-ama upang malaman ang pagkakakilanlan ng mga kasama ni Sword Saint. Habang patuloy na pinapanood ng Joker ang mga alaala ng mag-ama, nagsimula siyang mamangha sa mga nangyari sa kanilang dalawa. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla siyang nagalit nang makita na ang babaeng iyon na may pulang buhok ay walang iba kundi si Elizabeth, ang Demon Queen. Galit na galit niyang isinisigaw ang pangalan ni Elizabeth, ngunit habang patuloy niyang pinapanood ang mga pangyayari, unti-unti siyang kumalma. Naisip niya na 500 taon na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita si Elizabeth, kaya hindi niya inaasahan na makikita pa niya ito ngayon. Napansin din niya na hindi na ito ang karaniwang mapagmataas na Elizabeth, kaya nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanya. Sa pagkakita naman ni Joker sa pagiging malapit ni Leping at Elizabeth, lalo siyang nagalit. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay at siguraduhing tapusin ang lahat ng mga intruder, ngunit iniutos din niya na buhayin ang lalaking si Leping at dalhin ito sa kanya. Agad namang sumunod ang general ng mga elf, sinasabing gagawin niya kaagad ang iniutos. Samantala, matapos labanan ng grupo ni Leping ang mga halaman na pumipigil sa kanila, sinabi ng Sword Saint na base sa kanyang mga nakaraang pagbisita, karaniwan ay nagbibigay ng permiso ang elf tribe kapag natalo nila ang mga trial plants. Kaya nagtaka siya kung bakit hindi pa lumalabas ang pinakabos ng mga ito, ang 5 Elements P. Naiinggit naman si Annie sa Sword Saint dahil sa pagiging malaking tulong nito sa grupo, kaya naisip niya na hindi siya magpapatalo at gagawin ang kanyang makakaya upang makatulong din sa hinaharap. Samantala tinanong ni Leping ang Sword Saint kung anong guild ang binuo niya noon, dahil napansin niya na napakahusay nito sa paggamit ng espada, katulad ng mga miyembro ng Sword Saint Guild. Naalala naman ng Sword Saint na hindi pa siya formal na nagpapakilala, kaya sasabihin na sana niya na siya ang Sword Saint, ngunit biglang may lumipad na mga palaso patungo sa kanilang direksyon. Ngunit agad itong napigilan ni Annie at ng Sword Saint. Gamit naman ang kanyang mga mata, hinanap ni Annie kung saan nagtatago ang kalaban, at matapos nito sinabi niyang gumagamit ito ng concealment magic. Kaya dahil dito ay sinabi niya na ipaubaya na sa kanya ang kalaban, ngunit naunahan siya ng Sword Saint. Sinabi ng Sword Saint na ito'y isang simpleng pakulo lamang, kaya hindi na niya kailangang kumilos. Kasunod nito, ginamit niya ang first move ng Tai Chi Sword Arts na tinatawag na Dragonfly Touches the Water. Sa pamamagitan nito,
agad niyang natukoy ang kinaroroonan ng kalaban. Nang mapansin ng kalaban na nalaman na nila ang kanyang lokasyon, napagtanto niyang ginagamit ng Sword Saint ang sword intent niya upang tanggalin ang kanyang concealment. Ayon sa kalaban, ito talaga ang pinakamalakas sa lahi ng mga tao. Ngunit bago pa makagawa ng anumang aksyon ang grupo ni Leping laban sa kanya, nagpakawala na siya ng mga palaso na tinawag niyang seed arrows. Ngunit bago pa tumama sa kanila ang mga ito, ginamit ni Annie ang kanyang manikang panda upang pigilan ang mga atake. Ngunit kasunod nito, ang mga palaso ay biglang tumubo at naging mga 7 elements P. Nang makita ito ng Sword Saint, sinabi niya na ito talaga dapat ang kanilang huling makakalaban, ngunit hindi niya inaasahan na ganito karami ang kanilang makakaharap. Samantala si Leping naman ay makikitang nakangiti pa rin, kahit napakaraming malalakas na kalaban ang kaharap nila. Pagkatapos ay tinanong niya si Elizabeth kung naaalala pa ba nito ang unang pagkakataon nilang nag-adventure, ilang buwan na ang nakalipas. Sinabi naman ni Elizabeth na naaalala niya, kaya tinanong niya kung bakit tinanong ito ni Leping. Habang nilalabanan ni Sword Saint at Annie ang mga higanteng halaman, sinabi ni Leping na kung nakita niya ang ganitong sitwasyon noong una silang nag-adventure, baka nahimatay na siya sa takot. Ngunit ngayon, nasanay na siya sa mga ganitong pangyayari kaya hindi na niya kailangang magpanggap na kalmado. Pagkatapos niyang sabihin ito, naisip niya na hindi siya kailangang matakot dahil kasama naman niya si Elizabeth. Ngunit dahil sa mga hindi inaasahang pagbabago sa mood ni Elizabeth, hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Kaya isinama niya sina Annie at Chi-Chi upang harapin ang anumang panganib para sa kanya. Iba naman ang naging pagkakaintindi ni Elizabeth sa sinabi niyang ito. Kaya tinanong niya si Leping kung nagyayabang ba siya sa kanya. Naisip niya na noong una nilang paglalakbay, si Leping ay tinatago pa ang kanyang pagkakakilanlan at nagpapanggap na mahina. Ngunit ngayon, dahil sa kanilang kasunduan, sinisimulan na niyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan at hindi na kailangan pang magpanggap na mahina. Habang hindi nagkakaunawaan ang dalawa, patuloy naman ang pakikipaglaban ni Sword Saint at Annie sa mga halaman. Kasunod nito, nagsimulang tumawa si Leping, tinanong si Elizabeth kung bakit sinasabi nitong nagyayabang siya, dahil masaya lamang siya na laging kasama si Elizabeth. Sinabi pa nga niya na umaasa siya na habang buhay na silang magkasama. Matapos sabihin ito, naisip ni Leping na mabuti na lamang at magkaibigan na sila ngayon at hindi na magkaaway, dahil umaasa siyang mabuhay ng mapayapa sa proteksyon ni Elizabeth. Ngunit habang iniisip niya ito, bigla siyang inatake ng isa sa mga halaman at kinain. Nanatili namang walang pakialam si Elizabeth, tinitingnan lamang ang nangyayari kay Leping, na para bang wala lang ito sa kanya. Kasunod nito, tuluyan ng nilunok ng higanteng halaman si Leping, at dinala sa mga ugat nito. Nang makita ito ni Sword Saint at Annie, labis silang nagulat at nag-alala sa maaaring mangyari kay Leping. Samantala, si Elizabeth ay nanatiling walang pakialam, at napaisip lamang kung sinusubukan bang ipahayag ni Leping ang kanyang pag-ibig sa kanya kanina. Habang iniisip niya ito, biglang sumabog ang halaman na kumain kay Leping at nagkapira-piraso, ngunit matapos mangyari yun, walang bakas ni Leping ang naiwan sa lugar. Agad na nag-alala si Annie at tinanong kung saan napunta ang kanyang big brother. Sinabi naman ng Sword Saint na kailangan nilang mahuli ang kumokontrol sa mga halaman upang ma-interrogate ito at malaman kung saan dinala si Leping. Sa kabilang banda, ang general ng mga elf, matapos maisip na nakumpleto na niya ang misyon na mahuli si Leping ng buhay, ay ginamit ang kanyang kakayahang self-destruction para pasabugan ang mga higanteng halaman. Kasunod nga nito ay nagsimulang magliwanag ang mga katawan ng mga halaman, at sinundan ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Ngunit matapos ang namawala ang apoy at usok, nakita ng kalaban na buhay pa sina Annie at Sword Saint, at kasalukuyang pinuprotektahan ng mga manika ni Annie. Sinabi ni Annie na kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang magic power upang pigilan ang mga pagsabog, kaya ngayon ay malubha na ang kalagayan ng kanyang mga manikang bear at rabbit. Sinabi naman ng Sword Saint na dapat pa nga silang magpasalamat, dahil kahit siya, na nasa antas ng Demon King, ay mahihirapan na depensahan ang sarili laban sa ganoon kalakas na pagsabog.
Kaya sinabi niya na hindi niya inaasahang ganoon kalakas ang mga manika ni Annie. Nang makita ng elf na buhay pa ang kanyang mga kalaban, napagtanto niya na nawala na ang life force ng isa sa kanila, ngunit buhay pa rin ang Sword Saint at si Annie. Kaya naisip niya na sila nga ang pinakamalakas sa lahi ng mga tao. Kaya't dahil dito ay nagpasya siyang gamitin ang natitirang mga buto upang tapusin ang laban. Kasunod nito ay ibinaon niya ang mga buto sa lupa, at kasabay nito ay mabilis na tumubo ang mga halaman sa paligid ni Annie at Sword Saint. Pagkatapos ay nag-activate ang six-fold self-destruction ng mga halaman, na sinundan ng isang malaking pagsabog. Ngunit habang nangyayari ito, makikitang tumalsik palayo sina Annie at Sword Saint, protektado ng Sword Shield ng Sword Saint. Ngunit bago pa sila makalayo, napansin ng Sword Saint ang isang malaking bunganga ng halaman na nakatutok sa kanila, handa nang magpakawala ng isang atake. Dahil dito, hindi nila nagawang maiwasan ang atake, at sila ay tumalsik patungo sa Divine Tree. Matapos makita ang nangyari, nanatiling walang emosyon ang elf, iniisip na hindi talaga ganoon kadaling matalo ang Sword Saint. Gayunpaman, dahil nasa kanilang teritoryo sila, sigurado siyang magagawa niyang talunin ito gamit ang mga malalakas na nilalang sa paligid. Habang iniisip niya na bumabalik na siya sa kanilang base, bigla siyang nagulat nang maramdaman niya ang presensya ni Elizabeth sa kanyang likuran. Sinabi ni Elizabeth na mukhang marami pa siyang hindi nalalaman tungkol sa lugar na ito, kaya sinabihan niya ang elf na simulan na ang pagpapaliwanag. Samantala nabigla ang elf na malaman na buhay pa si Elizabeth, dahil inakala niyang ito ang unang namatay sa pagsabog. Sinubukan pa nga niyang tanungin kung sino siya, ngunit sinaway siya ni Elizabeth, sinasabing masyado siyang madaldal, kaya titingnan na lamang niya mismo ang mga nais niyang malaman sa kanyang isipan, gamit ang kanyang kakayahan. Sa takot, naisip ng elf na hindi siya dapat mahuli ng buhay, dahil pakiramdam niya ay mas matindi pa sa kamatayan ang mararanasan niya sa kamay ni Elizabeth. Sa pagdagsa ng takot, inactivate niya ang marka sa kanyang braso at ginamit ang kanyang self-destruction arrow, na agad na pumatay sa kanya. Matapos makita ang ginawa ng elf, sinabi ni Elizabeth na iyon ang pinakatamang desisyon ng elf, patunay na mas mabuti pa ang mamatay kaysa mahulog siya sa kanyang mga kamay. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.